Sa ibang balita, humingi ang Commission on Elections ng karagdagang 5 araw para tumugon sa mga petisyong inihain ni Senadora Grace Poe kaugnay ng disqualification cases na kinakaharap ng mambabatas. Samantala, matapos tanggihan ng Office of the Solicitor General na katawanin ang COMELEC sa oral arguments ng Korte Suprema, sinabi ng ahensya na sila na mismo ang kakatawan sa kanilang kagawaran. Ang ulat mula kay Ria Fernandez. Naiintindihan ng Commission on Elections ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na katawanin nito sa oral arguments ng Korte Suprema sa Enero 19 tungkol sa kasong diskwalipikasyong kinaharap ni Senadora Grace Poe. Kahapon natanggap ng COMELEC ang 5 pahinang manifestasyon ng OSG. Ayon sa OSG, hindi ito makapagbibigay ng komento sa kasong diskwalipikasyon ni Poe dahil sa pagsuporta nito sa desisyon ng Senate Electoral Tribunal na isang natural-born Filipino ang mambabatas. Magkasalungat yung kanilang posisyon dun sa naging posisyon ng majority sa COMELEC. No? Well, although specifically dun sa pagiging natural-born, talagang it's completely opposite because all 7 members of the commission believe that Senator Grace Poe, since she has not been able to show her lineage to a Filipino parent, is not a natural-born Filipino. Sa kabila nito, tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa oral arguments. Ayon kay COMELEC Chairperson Andres Bautista, sila na mismo ang kakatawan para sa kanilang ahensya. Isinusulat na nila ang hinihinging komento ng SC kung bakit ito diniskwalipika si Poe na nakatakdang isumite sa Enero 7. Subalit humihingi ng extension ng COMELEC. Nag-file din kami ng motion nga for a period of 5 days from January 7 within which to file our answer. Nais din ng COMELEC na paagahin ang oral arguments mula January 19 sa January 14. Mas mainam ayon kay Bautista ang maagang pagdedesisyon ng kataas-taasang hukuman sa kaso para hindi na maapektuhan ang iba pa nilang preparasyon para sa halalan. Yung pag-finalize ng ballot phase ay mangyayari according to our schedule on January 20. Okay, and at that time, lahat ng mga listahan ng mga kandidato nakalagay na dyan dapat. Kung ang oral argument mangyayari sa January 19, medyo masyadong gipit. No? Gusto nating siguraduhin na lahat ng paghahanda ay in accordance with our schedule kasi pagka pinush natin ng pinush yan, lalaki yung chances na baka magkaroon ng problema down the road. No? Ganito rin ang nais mangyari ng COMELEC sa disqualification cases ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinagsama na ng COMELEC ang lahat ng kaso laban sa alkalde na hahawakan ng First Division nito. Ayon kay Bautista, sisikapin nilang maresolba ito sa lalong madaling panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.